Homemade na piyaya. Ganito lang palang paggawa. Nung isang araw kasi, pumunta ako ng mall. Bibili sana ako ng piyaya. Napaisip ako, what if ako na lang kayang gumawa ng piyaya ko? Kaya ang binili ko na lang yung ubi alaya. Ang hirap-hirap pa namang gumawa ng ubi alaya. Ang hirap-hirap maghalo mga bes. Itong binibili ko bes, ready to eat na to. Hindi ka na mahirapan na magluto. Since marami pa akong natirang cashew nuts dito sa amin, kaya ang ginawa ko, ginrind ko na lang mapino na parang ganyan. Pagkatapos ay kukunbayin ko yung ating ubi alaya saka itong cashew nuts. Bali, pinagsama-sama ko lang sila, mini-mix-mix ko lang sila. Kaso naman bes, napaisip ako, parang ang dami-dami yata yung cashew nuts, kaya binawasan ko na lang. Baka naman kasi hindi na maglasang ubi yung ating piyaya, maglalasang kasoy na. Kaya binawasan ko yung kasoy natin bes. Tapos, minimix ko lang na parang ganyan, hinalo-halo ko lang. Saka ako kumuha ng 1 scoop. At binilog-bilog ko lang na parang ganyan. Nung umuwi kasi yung kapatid ko galing Isabela, may pasalubong siyang piyaya. Kaya nung natikman ko yung piyaya, nasarapan ako. Napaisip ako, gagawa kaya akong ganito, yung homemade naman ka akong gano'n. Kaya naglagay ako ng 1 kalahati na all-purpose flour. Tapos naglagay din ako ng butter. At din ako ng 1 scoop ng salt. 2 scoop ng sugar. Tapos paunti-unti na water. Tapos minasa-masa ko lang na parang ganyan. Saka ko siya tatakpan ng cling wrap at ire-rest ko lang ito ng mga 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes bes, eto na-rest na siya. At kailangan na naman nating mamasa-masahiin ito at ipapalat na parang ganyan. Sobra palang matrabaho at talagang mahirap magmasa ng ganitong dough mga bes. Kaya pala medyo mahal yung piyaya. Pagkatapos niyan bes ay nirol ko lang na parang ganyan. At tiniwa-hiwa ko lang na parang ganyan. Tapos napansin ko bes, parang ang laki ng ating hiwa kaya binawasan ko. Niliitan ko pa sila ito mga bes. Pagkatapos ay hinulma-hulma ko lang na parang ganyan. Pinlat ko at ipapalaman natin yung ating ubi alaya. Tapos mong ipalaman yung ating ubi alaya, ay ipaplat na naman natin na parang ganyan. Ayan. Bibili na lang sana ako ng piyaya. Kaso alam nyo naman bes, isa akong dialysis patient. Kaya hanggat maaari, iniingat-ingatan ko yung mga kinakain ko, mga bes. Kaya hanggat maaari, ako na lang ang gagawa ng mga kinakain ko. At habang binibilog-bilog ko lang, pinapaplat ko lang na parang ganyan. Nagbubudbud din ako ng sesame seed or linga. Pero kung wala naman kayong linga or sesame seed, pwede naman wag nyo nang lagyan. Habang nagmamasa ka ng piyaya nating bes, kailangan may mainit ka ng kawali. Saka natin ito ipiprito, wag ka maglalagay ng mantika mga bes. Ipiprito mo lang na parang ganyan. Para ka magluluto ng tinapay ganun. Pero alam ko mga bes, pwede mo naman sigurong iluto ito sa air fryer. O kaya sa oven. Hindi ko pa natatry mga bes. Basta ang nakikita ko na lang, piniprito lang na parang ganyan. Malalaman mo naman na luto na pag ganyan na siya mga bes. Yung lasa pala nitong ginawa ko, para kang kumain ng parata ng mga Indian. Napakasarap bes, malinamnam. Pero yung piyaya na tunay, lasang ubi. Pero ito, talagang malinamnam, parang parata nga, sabi ko sa inyo. Kaya eto, nasarapan si Baltz. At siyempre si Mother Earth din. Nasarapan din siya, magkakape na lang daw siya, sabi niya. Isasawsaw daw niya yung piyaya. Worth it naman yung ginawa nating piyaya, pero napakahirap. Pero kung ako sa inyo, bumili na lang kayo, wala pa kayong hugasin at hindi pa kayo mahirapan. So ayun lang best, share ko lang, ingat. God bless. Bye!